Para naman po mas mapag-usapan pa natin ang nararanasan nating sama ng panahon, bunsod pa rin ng nananalasang bagyong Christine, makakausap po natin ngayong umaga ang weather forecaster at isa sa officer ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng Makati. Narito po ngayong umaga sa ating pong linya ng komunikasyon si Matthew Cuyugan. Good morning po sa inyo, Sir Matthew. Good morning po sa ating lahat at sa mga nanood po ng ating programa ngayon. Yes, Sir Matthew, thank you for joining us today. Di tulad po ng ilang LPA, mukhang napabilis po yung progresyon nitong sama ng panahon na ito para po maging bagyo. Ano po ba yung best explanation po dito? So, bago pa po siya pumasok ng Philippine Area of Responsibility, lumakas na po ito bilang bagyo. And then dahan-dahan po siyang lumalakas yung pagpasok po niya ng PAR. And kahapon po ng umaga, tinaas po ni Pag-asa yung bagyong Christine bilang isang tropical storm. And dahil nasa karagatan pa po ito, posible pa po itong lumakas bago po siya maglandfall sa Northern Luzon mamayang gabi or bukas ng umaga po. Sir Matthew, Andre Felix po, may potential ba itong bagyong Christine na tuluyang pong lumakas palalo, sir? Katulad po ng sinabi natin kanina, dahil nasa Philippine Sea pa po ito, possible po na tuloy-tuloy pa po yung, or dahan-dahan pa po yung paglakas niya bilang isang severe tropical storm. At bago po siya maglandfall sa Northern Luzon, it's either sa Isabela or Aurora area po. Kung hindi po mamayang gabi ay bukas ng umaga po. Sir Matthew, Dimples Romana po ito. Sa direksyon at pagkilos nitong bagyo, sir, anong palagay ninyo? Hanggang kailan ba natin ma-expect na manatili ito sa ating bansa? Kung hindi po magbabago yung forecast ni Pag-asa, lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Biyernes ng hapon po. Ano-ano pa po kayang mga lugar, Sir Matthew, yung posibleng makaranas ng malalakas sa pag-ulan sa mga susunod na araw? Sa latest po na weather advisory ni Pag-asa, kaninang alas 5 po ng umaga, hindi po biro yung dala nitong ulan sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. Ayon po sa weather advisory number 10 ni Pag-asa, ngayong araw po ay posibleng makaranas ng intense to torrential rainfall o lagpas po ng 200 millimeters na ulan ang mga probinsya po ng Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Samantalang heavy to intense rainfall naman po dito po sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, kasama rin po ang Rizal, Albay at Sorsogon. Samantalang katamtaman or moderate hanggang sa malalakas o heavy rainfall naman po dito po sa natitirang bahagi ng Central Luzon, sa natitirang bahagi ng Calabarzon, dito po sa Metro Manila, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Calamian Group of Islands po sa Northern Palawan, Masbate at Northern Samar po. Magpapatuloy po itong malalakas na pag-uulan hanggang bukas po, and then pagsapit po ng Biyernes, moderate to heavy na lang po ng mga pag-uulan ang mararanasan sa Pangasinan, Zambales at La Union. Sir Matthew, para po sa mga kapatid natin sa Makati, ano-ano po ang mga ginagawa niyong paghahanda ng Makati DRRMO para po sa sama ng panahon ngayon? Dito po sa Makati City, 24 hours po ang continuation po and coordination po natin with Pag-asa para po real-time po tayo makasagap ng mga balita at tuloy-tuloy din po yung coordination natin sa mga barangays po natin dito po sa Makati para na rin po alam po nila yung gagawin natin sakali pong magkaroon ng mga pagbaha, lalo na po sa mga hazard-prone areas. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyo, Matthew Cuyugan. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.